Ayon sa mga sayantipiko, ang tao at unggoy may kaugnayan sa pamamagitan ng kanilang pinagmulan sa mga ninuno o mga pinakamatandang uri ng primates. Ang tao at ang unggoy ay may katangian at katulad na estruktura sa kanilang katawan at utak na nagpapakita ng kanilang pagkakaugnay sa isa't isa. Sa maraming kultura, ang mga unggoy may mga espesyal na kahalagahan at simbolismo. Sa isang barangay sa Makilala North, Cotabato, mayroong komunidad kung saan malayang nakikisalamuha sa mga tao ang may 100 unggoy na nabibilang sa Philippine long-tailed macaque. Nakikipaglaro rin sila sa mga turistang dumadalaw sa New Israel Ecotourism Park na nasa paanan ng Mount Apo. Isang maliit na komunidad, ang New Israel, kung saan naninirahan ang nabibilang sa The Kingdom of Moncado Alpha and Omega sa ilalim ng World Peace Crusaders Mission Incorporated. So almost 99% po sa mga nagpuyo diri is mga mongkadista. Okay. Muna ang short nga tawag sa mga member diri. So ang mga monkeys ma'am, nagsugod ni siya pag pound sa akong lolo diri, February 9, 1939. Kato nga panahon mga kong lolo naga-mission siya throughout Philippines. So mga tao diri gikan siya sa different part nga area sa Pilipinas. Klase ang ilahang rason kung anong naabot sila diri. Then ang akong lolo na siya unggoy nga gipanganlan niya si Mike. Tapos napoy isa ka member pod nga ning abot pod diri na gipanganlan pod niya iyang unggoy ug maring. Ang istorya sa mga katong mga karaan nga just gibuy-an to nila si Mike ug si maring nang wala din balik ma'am daghan na kay sila kauban na unggoy. Sanay na ang mga residente rito sa presensya ng mga unggoy na nagsimula pa noong taong 1939. Mapapansin sa mga bahay rito na halos sarado, ang mga tindahan na balot ng screen bilang proteksyon, at ang mga atip gawa sa matitibay na yero. Proteksyon ito ng mga tao laban sa pananamantala minsan ng mga unggoy dahil naninira ng mga gamit at nangunguha ng mga pagkain ng mga ito kapag nakakakita ng pagkakataon. At dahil nga naging bahagi ng grupo ang ugnayan sa kultura at paniniwala ng mga tao ang mga unggoy, nag-a-adjust raw sila at di kailanman nananakit ng mga unggoy. Gina-consider hinuon na naman sila mas as marag sacred gani hinuon kay ang iyon sa akong lolo dili daw sila dapat pasakitan kay nagatuo may reincarnation. Dinhantod karon mo na among ginapadayon wala isa sa mga balaod yun nga dili gyud sila pwede pasakitan kay nagyon na sila naitag-iya sa ilaha. So muna nga nakauyon gyud siguro ng mga unggoy nga bisag daghan na kayong tao daghan gani matingala how come daw nga nagstay sila diri nga usually pag daghan unta sa tao ani nga barangay is nagpalayo na punta daw sila. Pero nagpabilin sila nga nagyapon nakig-uban og puyo diri sa amoa. Bawat turistang dadalaw, mayroong nakalaan na mga tour guide para masigurong ligtas sa mga bumibisita. Hindi naman raw nananakit ang mga unggoy kapag alam mo ang dapat gawin. Gaya ng mga tao, may grupo rin ang mga unggoy. Itong si Mike, ang tinatawag nilang alpha o leader sa grupo. Siya rin ang may malaking pangangatawan. Laging nangunguna sa pagkuha ng mga pagkain. Kapag turista ka rito, may mga binibenta rin silang pwede mong ipakain sa mga unggoy. Okay siya kayo kay tagsaling mo makitaan ba hinani kuan nga pwede siya. Maliban sa daan-daang unggoy na makikita mo rito sa New Israel Ecotourism Park, dito mo rin mararanasan ang kakaibang adventure sa tinaguriang the longest zipline sa buong Southeast Asia na may habang 2.3 kilometers. Ngunit sa ngayon, isinailalim muna ito sa rehabilitasyon matapos ang nangyaring malakas na pagyanig noong 2019 at sinundan pa ng pandemic. Ngayong Mayo, inaasahan ang muling pagbubukas nito. Nakakabighani rin ang Misty Mountain at dahil malamig ang lugar, sagana sila sa gulay at mga bulaklak na siya namang pangunahing pinagkukuhanan nila ng hanap buhay. Jump-off point nga rin pala ito sa mga trekkers papuntang tuktok
News.